So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay The Call to Holy Living. Alam niyo, ang buhay Kristiyano ay isang call to holiness. Dapat po nating maunawaan yon. Kasi ang Diyos natin ay banal eh. Kaya tayo pong tinawag niya ay dapat maging banal din. Although of course, hindi po tayo magiging perfect kagaya po niya. Ano po, marami pa rin tayong mga pagkakamali na magagawa in the future. Pero still, dapat nasa puso po natin yung desire na maging holy. Okay? Kasi dito po sa mundong atin po ngayong pinaninirahan, wala pong ibang ipinopromote kung hindi yung pagiging makasarili o pagiging selfish na gawin mo kung anong gusto mong gawin. Huwag mong isipin yung iisipin ng ibang tao sa'yo. Na okay lang kung ikaw ay magko-compromise at magkasala. Ganyan po ang kalakaran sa mundo eh. Pero sa standard po ng ating Diyos na buhay, hindi po ganyan. Kaya tandaan po natin mabuti na tayo po'y tinatawag ng Diyos to live differently, na tayo po'y dapat mamuhay na hindi umaayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kasi ang takbo ng sanlibutang ito, papunta po talaga sa kapahamakan. Pasama ng pasama ang tao sa ngayon. Siguro naman, na-observe nyo yan. Ano po? Unlike before, nung kabataan ko, hindi po ganito kasama. Ngayon, talagang pasama na ng pasama. At yan naman po yung naaayon actually sa sinasabi po ng Bible that in the last days talagang pasama ng pasama ang tao. Now, doon po sa book of Second Corinthians chapter 5 verse 15, nakasulat po ang ganito. He, meaning si Jesus po ito, died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. So yung sacrifice po ni Jesus ay nangangailangan talaga ng ating pagtugon. Biruin mo, ibinuwis niya yung buhay niya para sa atin na makasalanan eh. Na sa totoo lamang po, hindi tayo deserving ng kanyang love. Dahil nga po siya ay banal, walang batik katitingman ng kasalanan tayong matatagpuan sa kanya. Pero nag-sacrifice po siya at nangangailangan po ito ng ating response. Ito'y ang mamuhay na nakalaan po para sa kanya. So hindi na tayo mabubuhay para sa sarili lamang kung hindi talagang dapat tayo mabuhay para sa Diyos lang, who made us according to His image and likeness. Now, ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng holiness? At paano natin to ipamumuhay sa araw-araw? Well, tandaan po natin to ha. Point number one, holiness is God's purpose for us. Ito po yung dakilang layunin ng Diyos para sa ating lahat eh. Kaya doon po sa First Peter chapter 1 verse 2, atin pong mababasa, God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. May God give you more and more grace and peace. Now, yung Greek word po na ginamit po rito sa word na holy is hagios. Nang ibig pong sabihin ay set apart for God's use. So tayo po talaga ay ihiniwalay ng Diyos sa mundong ito para magamit niya, para sa kanya pong kaluwalhatian. So grabe yung pagkakatawag po sa atin, ano? Now, mula po sa foundation o sa pagkakatatag po ng mundo, pinili na tayo ng Diyos upang maging banal. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang biyaya o grasya or grace. Okay? Now, ang kabanalan po ay hindi isang option. Ito po ay isang banal na layunin ng Diyos para sa atin. Kailangan po nating isuko ang ating sarili sa bawat araw sa mga gawaing magpapabanal po sa ating buhay. Hangarin nating maging banal. Of course, napakahirap po niyan. Especially kung tayo po'y lumaki talagang maraming bisyo, di ba? Na namumulaklak sa ika nga curse words ang ating mga salita. Mahirap. Mahirap mag-change eh. Pero with the help of the Holy Spirit, magagawa po natin to. And always remember this, di ba? Na tayo po'y temple na ng banal na spirito nung atin pong tinanggap si Jesus. So nananahanan na po siya sa ating katawang ito. Ginawa niyang templo ang atin pong katawan. Now, ang sabi po nitong si Adrian Rogers, kapangalan mo, Brother Adrian, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Kasi hindi tayo po pwedeng masukat sa ating kakayanan na maging banal eh, para tayo makarating sa Panginoon. Hindi. Ang ating Panginoon talaga yung ating daan para tayo maging banal. At mangyayari lamang yun kapag kami relasyon na tayo sa Kanya. Meaning, tinanggap na po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas po ng ating buhay. Now, let's go to point number 2. Holiness reflects Christ's image. Doon po sa Romans chapter 8 verse 29, nakasulat po, for God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son,
so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. So, ang layunin po ng Diyos ay hubugin po tayo upang maging katulad ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. What a privilege, hindi po ba? Kasi kung pagmamasdan natin ang ating buhay, kahit mag-reflect tayo sa ating nakaraan, ang dami nating ginawang kapalpakan eh. Di ba? Ang dami nating pagsuway sa gusto ng Panginoon eh. At ang nasusunod lang lagi ay yung kagustuhan po natin. Pero ngayon, binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon to be like His Son, Jesus Christ. So kung ang ating pong buhay ay walang ipinagkaiba sa mundo, mag-isip-isip na po tayo kung tayo nga ba'y totoong sumusunod at hinuhubog ng ating Diyos. Kailangan talaga magkaroon ng drastic change eh. Kailangan talaga magkaroon ng transformation eh. Na kung talagang isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, i-desire talaga natin na mabago tayo eh. From day to day, from glory to glory. Now, madalas ko pong maging example yung sculptor, yung nag-chisel po ng mga matitigas na bato, maging mga marmol, di ba? So kung paano pong chinichisel ng sculptor ang isang bloke halimbawa ng marmol para ipakita ang kanyang obra maestra pagkatapos niyang i-chisel ito, chinichisel o hinuhubog din po tayo ng Diyos sa imahe ng Panginoong Hesukristo. Inaalis niya at pinipino niya ang lahat ng hindi po ayon sa kanyang karakter. Kaya isurrender lang natin ang ating life sa Kanya. Talagang hangarin natin na, Lord, I want to change. Change me, my God. Change my heart, O Lord. Ganun lang po dapat ang ating prayer. Ano po, at napakasarap po talaga na ikaw mismo, mapapansin mo, may mga pagbabago sa ikagaganda ng buhay mo, ng pagkatao mo, yung mararanasan mo na hindi mo naranasan before. So nangyayari talaga, umiiwas ka na sa mga bisyo, yung sa mga gawain na alam mong hindi nakakatulong sa kapwa mo at hindi talaga ikinalulugod ng ating Panginoon. Now let's listen to what Brennan Manning says. Ano po? Or said. Ang sabi niya, the greatest single cause of atheism in the world today is Christians or are Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny Him by their lifestyle. So parang lip service lang. Kasi madali talagang sabihin Kristiyano tayo, madali talagang sabihin mahal ko ang Panginoon, pero in reality, kailangan talagang isabuhay po natin to. At yun ang mahirap, di ba? Kailangan talaga mabago yung lifestyle natin. Kasi kung sinasabi nating mahal natin ng Lord pero hindi naman nababago yung ating ika nga pamumuhay, edi nililinlang din natin ang ating sarili. Di ba? Parang niloloko natin yung sarili natin para tayo nagkukunwari lamang. Napuntahan po natin yung point number 3. Holiness is rooted in God's love. So dito po nag-uugat yung atin pong actually pagiging banal sa pag-ibig ng Diyos. Doon po sa book of Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi po dito, even before He made the world, even before God made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Glory to God. So hindi pa man tayo actually na ipapanganak even before the foundation of the world. Tayo po'y minahal na ng Panginoon. And what a privilege we have. Hindi nga po ba? So ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nakabase sa ating performance, sa ating mabubuting gawa. Hindi po. Now the Greek word po na eklegomai means to choose out of a personal preference. Now pinili po tayo ng Diyos ng dahil sa kanyang pag-ibig. Tatandaan po natin lagi yon. Hindi tayo nagsisikap maging banal para makamtan natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Now, pinoporso natin ang kabanalan dahil alam nating mahal niya tayo. At kung talagang mahal din naman natin siya, dapat nating gawin yon. Iporso natin, itaguyod natin yung pagiging banal. Now, minamahal po ng isang ama ang kanyang anak unconditionally. Kagaya ko, meron po akong anak na lalaki. Talagang unconditional yung pagmamahal ko po sa kanya. Marami siyang flaws, marami siyang pagkakamali, marami siyang nagawang pagsuway. Hindi niya kumbaga sinunod yung ibang utos ko sa kanya. Pero just the same, hindi po nawala yung pag-ibig ko sa kanya. How much more ang ating Panginoon, ang ating Amang nasa sa langit, di ba? Pero dinidisiplina pa rin po ng isang ama ang kanyang anak para sa ikabubuti nito. And there were times before, nung bata pa po lalo yung aking anak na si JC, talagang dinidisiplin ko kasi ayaw ko pong lumaki talagang mapapariwara ang buhay eh. Makasama niya talaga yung mga, alam mo na, yung mga bad influences, knowing that bad influence corrupts good character, di ba?
Now, gayon din naman po, ang pagmamahal ay nag-uudyok sa atin na sumunod sa utos ng Diyos. It follows, di ba? Kung talagang mahal natin ang Diyos, ayaw natin masaktan ang kalooban niya. Gusto natin talaga mapangiti natin ang ating Panginoong Diyos, di ba? Kung paano gusto natin mapangiti ang ating tatay dito po sa lupa. At yan nga po ang nakikita ko dito sa mga anak ni Brother Sherwin Talagang napakagalang at kami mag-asawa ay nag-uusap. At kumbaga, natutuwa kami talaga sa mga anak ni Brother Sherwin kasi kitang-kita namin kung paano sila sumusunod sa kanilang ama. To the point nakakasama po natin sila sa ating Bible study at nakakapag-invite pa ng ibang mga kaibigan po nila. And that's very good. At natutuwa po ang Panginoon dyan. Now, yan ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Now, yung pong sinabi ni R.C. Sproul, gusto kong i-share sa inyo, ang sabi niya, holiness is the essence of God's character. Tandaan niyo na, and He desires it to be the essence of ours. Na maging yung character ng Lord ay mag-reflects po sa atin. So let's go to point number 4. Holiness is the church's calling. Okay? Holiness is the church's calling. Now let's read what is written in the book of Ephesians chapter 5 verses 25 to 27. Listen carefully. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Now sa verse 27, nakasulat, He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Darating ang time in the future, maybe sooner, maybe later, na tayo po as God's church. Kasi tayo po talaga ang church di ba? Hindi naman po talaga yung mga man-made structure na alam natin, tinatawag na church. Yun ay place talaga ng worship. Pero ang tunay po na church na tinutukoy po ng ating Panginoon ay tayo mismo na sumusunod sa Kanya, na nagkaloob o nagsuko ng buhay natin sa Kanya at tinanggap natin si Jesus bilang ating ang Lord and Savior. Okay? So tandaan natin yon that Jesus wants to present us holy and without fault. So talagang dinidesire ng ating Panginoon, laman talaga ng kanyang puso na ang kanyang church, yung mga followers ni Jesus ay maging banal at without fault. At alam naman po natin na tayo lahat ay masasabi po nating napatawad na sa ating mga kasalanan pero hindi dapat maging excuse ito o license ito sa patuloy po nating paggawa ng kasamaan na nakakapanakit ng kalooban ng ating Diyos. Ang pag-ibig po ni Kristo para sa church ay sanctifying o nagpapabanal. Yung Greek word po na katarizo means to cleanse, purify, or make whole. Bilang katawan po ni Kristo, kailangan po nating i-pursue ang holiness. Amen? Now, pinaghahanda ang mabuti ng isang bride ang kanyang kasal. Naalala ko nung ikinasal po kami ni Cecil, nung kami po ay nag-aayos ng amin pong mga kakailanganin sa aming kasal. Actually, that was February 23, 1985. So tomorrow po ay aming 40th anniversary. Talagang nakita ko rin naman, although talagang very hectic yung schedule namin, talagang very taxing, kumbaga yung aming mga inaasikaso. Kasi last minute po, actually 22 noon ng February 1985, kami po yung nagpunta pa sa Quiapo Church. Para sa paligid kasi noon, sa labas ng Quiapo Church, marami nagtitinda po dyan ng bulaklak. Namimili kami noon hapon. Tapos dinala namin doon sa church, malapit din naman po sa Quiapo at kung saan kami kinasal. At kami pa rin yung nag-ayos. Inaabot kami ron ng midnight. Tapos si Cecil gumising na po ng 3. So talagang pinaghandaan niya ring mabuti. Of course, naghahanda rin naman po ako Pero yung talaga yung bride, kitang-kita ko po yung paghahanda niya. Parang hindi niya pansin yung pagod, yung pressure, yung stress. Talagang kita ko sa mukha ng aking mapapangasawa noon ay masayang-masaya siya at ako ang kanyang mapapangasawa. Glory to God. Hallelujah. So pinaghahandaan pong mabuti ng isang bride yung kanyang kasal, di ba? Ngayon, bilang bride ng ating Panginoong Yesus, kailangan din naman po nating paghandaang mabuti yung kanyang pagbabalik. Siya po yung ating groom Always remember that. Now, ang sabi naman po ni Charles Spurgeon, and I quote, "The church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Yet it must always seek holiness."
Kaya nga po, sa totoo lang, sa church ay wala kang makikitang perfecto dyan eh. Walang church na perfect eh. Meron nga po ako naririnig before na kuwan eh. Pag may nakita kang church na perfect, umalis ka na kagad. Why? Kasi magiging imperfect yon. Kasi ikaw mismo imperfect eh. So walang church na perfect. Lahat ng dumadalo sa church, maging yung mga pastor are all sinners. Nangangailangan po talaga ng daily dose ng medicine which is the Word of God. Okay? Kaya ngayon kahit na hindi Sunday, ginagawa po natin to para tayo talaga ay maka ma-realize natin na kailangan natin mamuhay ng meron pong holiness. Now, point number 5 po, holiness requires active pursuit. Hindi siya passive, active po siya. Ibig sabihin, dapat intentional mong tinutugis ang pagiging holy. Itinataguyod ito. Okay? Now, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mababasa po natin, because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Ito po yung tinatawag na reverential fear. Yung talagang may paggalang, hindi yung takot ka dahil baka parusahan ka. No. Talagang kung ginagalang mo magulang mo, susunod ka eh, di ba? Sa mga pinag-uutos niya eh. At gagawin mo talagang lahat kung ano yung makakapagpasaya sa tatay mo o sa nanay mo sa pagsunod mo sa utos niya. Dapat ganun din at higit pa sa ating Diyos na buhay. We should fear Him. Kasi alam naman natin yung fear po of the Lord is the beginning of wisdom. So sa verse po nito, Paul calls for active purification. Again, I say intentional dapat. Now, the Greek word epiteleo means to complete, fulfill, or bring to maturity. So holiness does not happen passively. Kailangan po nating bantayan at ingatan lagi ang ating puso. Kaya sinabi rin sa Bible, di ba? Guard your heart. Now, holiness, tandaan po natin, is really needed for us to really glorify the Lord. Sabi nga po nitong si J.C. Ryle, holiness is the habit of being of one mind with God. One mind with God. At nagiging habit yan. Sa simula, syempre, kung ikaw ay mabisyong tao, marami kang ginagawang talagang sa totoo lamang ay hindi mabuti, ano? At alam mong hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mahihirapan ka talaga eh. Kaya kailangan talaga ng total surrender eh. Para malimutan mo na at tunay na hindi mo na magawa yung mga dati-dati mong habits at binabago mo na yung habit mo at nagiging isa ka na rin sa pag-iisip ng ating Panginoon. Now, point number 6 po, dito na po tayo. Ayan na yung last point. Ano po? Holiness is a lifestyle of wisdom. Isang pamumuhay po ito ng merong karunungan. Okay? Now, Ephesians chapter 5 verse 15 says, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Mag-ingat daw po tayo kung paano tayo nabubuhay. Huwag tayong mabuhay na parang mga mangmang. Kung hindi, mabuhay tayo na magkaroon ng wisdom, ano po? Tulad ng mga taong marunong. So a holy life is a life of godly wisdom. Kung pa po natin ginagamit ang ating oras, kung ano ang madalas lumalabas sa ating bibig, at kung sino o ano ang laging laman o kasama natin, ano? Kasama natin ay sumasalamin po sa ating pursuit of holiness. Ang isang matalinong kapitan ng barko ay maingat mo sa pagtitimon yan para maiwasan ang mga hindi nakikitang mga bahura o yung mga reefs. Gayun din naman po, kailangan din nating maging maingat at matalino sa pagtitimon ng ating buhay. Kasi we only have one life to live. Always remember that. Hindi po biro ang buhay na ito, kapatid. Now, sabi naman ni John Piper, and I quote, holiness and wisdom walk hand in hand. You cannot have one without the other. So magkasama na po yan. Ano po? Holiness and wisdom. So, tinatawag po tayo ng Diyos na magpakabanal dahil siya po ay banal. Doon po sa book of 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16, nakasulat po, listen carefully. So prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. Huwag mo nang balikan yung nakaraan.
You didn't know any better then. Tama. Now, verse 15, ang sabi po rito, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. And then sa verse 16, for the scripture says, you must be holy because I am holy. Now, habang tayo po'y nagsusurrender, habang tayo po'y nagpapasakop sa Diyos, you know what happens? Binabago niya tayo at kanya pong inaayon sa kanya pong wangis. Glory to God. Now the question is for us tonight, willing ka ba na hangarin at i-pursue ang kabanalan sa bawat area ng iyong buhay? Kapatid kaibigan, let us, let us commit to live holy lives. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord.